At kaugnay pa rin ang usapin ng peace talk sa bansa, makakausap natin sa aming himpilan live si Secretary Sunny Coloma, ang pinuno po ng Presidential and Communication Operations Office. Magandang hali po, Secretary Coloma. Magandang tanghali naman sa iyo, Kirby, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Apo. Sir, malaking hakbang po ang pagbuo po ng framework agreement po ng gobyerno sa MILF. Ano po yung pangkalahatang saloobin po ng Pangulo tungkol po dito sa issue na ito? Makasaysayan po ang pagbuo ng isang framework agreement. At sa pananaw po ng ating Pangulo, tatlong bagay ang mahalaga rito. Unang-una, yung paglahok ng lahat ng mga taga-Bangsamoro, no? Sapagkat ito po ay inclusive process. No? Kinakailangan po talaga yung aktibong paglahok ng mga taga-Bangsamoro. Lahat po ng mga relevant stakeholders dyan ay kinakailangang maging aktibong kalahok. Pangalawa po, yung pamahala na ayon sa matuwid na daan. Marami na rin pong administrasyon ng ARMM ang nagpalit-palit. At ang isa pong matingkad na napag-alaman dyan, yung kawalan ng kapasidad na mamahala at mamuno ng maayos. No? Kaya nga po hindi ito umani ng suporta sa mga sinasakupan ng Bangsamoro. Kapag nailagay po natin yung mas matatag na pamahala na ayon sa matuwid na daan, magkakaroon po ng kredibilidad ang pamahala at administrasyon ng pamahalaan sa Bangsamoro. At ang ikatlo po, yung pagkakaisa ng mga taga-Bangsamoro at ang pakikiisa nila sa buong sambayanang Pilipino. Solidarity among the Bangsamoro peoples and their unity with the Filipino people. Yan po ang tatlong mahalagang saloobin ng ating Pangulo hinggil sa pagkakaroon ng framework agreement on the Bangsamoro. Apo, Secretary, meron po bang nakatakdang pong petsa sa paglalagda po ng bagong peace agreement po? Meron po bang nabanggit? Ayon sa inilahad ni Secretary Teresita Deles na Presidential Advisor on the Peace Process, tinitignan po yung petsang ika-15 ng Oktubre na kung kailan maaaring maganap ang paglalagda dito sa framework agreement sa pagitan ng Chief Negotiator ng Malaysia, ng MILF, no? At ng Government of the Philippines na sasaksihan ni Malaysian Prime Minister Najib, no? At ang ating pong Pangulong Noynoy Aquino. Yan po ay sa ngayon ay nakatakda po sa 15 October. Apo. Sir, sa framework agreement po, no, meron po bang major revision o provisions po na nakasaad po doon? Yung nga po, no, yung pagtakda ng mga proseso, no, na kinakailangan ito ay maisabatas ng ating Kongreso at yung bagong batas na sasaklaw sa Bangsamoro ay ipapasailalim po ito sa isang plebisito para malaman po ang saloobin at para kuhanin po ang consent ng nakararami na mga mamamayan sa sinasakop ng Bangsamoro. Opo. Sir, doon po sa bagong lilikhain sa ilalim po ng bagong framework agreement na yan, sir, paano po ito na iba doon sa nakaraang Autonomous Region in Muslim Mindanao po? Ang pagkakaiba po ay ito ay talagang malinaw na nagaganap sa loob ng framework ng ating saligang batas ng Republika ng Pilipinas. Wala na pong kinakailangan baguhin sa ating saligang batas para maganap po ito. Ang pangalawa po ay yung nakikitang pagsuporta ng mga komunidad, ng mga mamamayan at ng pinakamaraming pangkat na mga stakeholders, no, na bumubuo ng Bangsamoro. Noong pong nakaraan, dahil po ang pakiramdam at pakiwari ng karamihan ay hindi naman sila kasama doon sa proseso, ay hindi rin po sila nagpakita ng kanilang suporta dito. Kaya yan po ang malaking kaibahan nitong Bangsamoro Framework Agreement doon sa mga nakaraang kasunduan na ayon na rin sa ating Pangulo ay failed experiment, lalong-lalo na yung ARMM. Opo. Sir, ano po yung mga kapangyarihang nakalaan para po sa gobyerno o ano pong uri ng pagtanggap na ipinamalas po ng MILF po tungkol dito po? Yung pagtanggap po nila ay pinakita nila sa pamagitan ng paglahok sa proseso at yung kanilang maagang pagpayag, no, sa pamamagitan ng proseso ng negosasyon, unang-una doon sa mga decision points at ngayon na doon sa framework agreement. No? At nakikita po natin na kung ganito ang magiging senyales, ay makakakalap po ito ng mas malawak na suporta mula sa mga taga-Bangsamoro.
Opo. Sir, ayon po sa Pangulo, hindi pa po tapos ang gawain kahit na nga po may mga nabuo na po o nabalangkas na pong kasunduan. Sir, ano po sa inyong pananaw ang mga kailangan pang gawin para po mapatunayang ito pong bagong agreement na ito ay will work po? Unang-una nga po, no, ito ay isang framework agreement pa lamang. Kaya yung framework po parang balangkas lamang o outline. Kinakailangan po buuin kung yung magiging final agreement. Magkakaroon po ng isang transition commission na may 15 kasapi at sila po ang mangangasiwa sa pagbubuo ng final agreement. Ito rin po ay ihahain sa Kongreso po natin sapagkat kinakailangan po mabuo yung bagong Organic Act na sasaklaw sa Bangsamoro at yung kahuli-hulihan po ay yung ihahain din po ito sa isang plebisito para makompleto po yung pagsasapinal ng mga estruktura, no, na magiging government ng Bangsamoro na ang lahat pong ito ay inaasahan na makokompleto sa loob ng termino ng ating Pangulo at hindi na po lalampas yung taong 2016. Okay po. Sir, panghuling tanong na lang po. Ano po yung pangkalatang hinaharap po ng bansa sa pagpapatibay po ng bago pong peace agreement? Umaasa po tayo, no, na dahil dito ay maumpisa na po talaga, no, yung pagtahak natin doon sa daan tungo sa kapayapaan at higit na mas maunlad na Kamindanawan. No? Ito po ay isang malaking bahagi ng rehiyon ng Mindanao at ayon nga po sa ating Pangulo, ang ating pong inaasahan ay yung katuparan ng mga pangarap ng ating mga mamamayan doon, yung kataparan po ng ating minimiti na kung pwedeng mamuhunan sa Quezon City, pwede rin po sa Lamitan, kung pwede po magnegosyo sa Pasig, pwede rin sa Patikul. Ayan po ang ating minimiti, no, na ang Bangsamoro ay magiging napakasiglang bahagi ng isang mas matatag at malakas na Republika ng Pilipinas. Alright, maraming salamat po sa ibinigay niyo pong oras sa amin, Secretary Sunny Coloma, live po sa aming studio.